Mas pinatindi ng US ang pambobomba sa Iran bilang resback matapos silang nalagasan ng mga sundalo sa Jordan na patunay sa lalong pag-igting ng gulo. Ngunit ang masaklap, maraming civilian infrastructures ang tinamaan, tulay, paliparan at supply ng tubig. Dahil dito ay lalong naging desperado ang Iran at walang sinayang na oras upang gawin nilang mas matindi ang pang-aatake sa mga kapitbahay na bansa tulad ng Bahrain, Qatar, Kuwait at Jordan, mga bansang may koneksyon sa Amerika. Ano ba talaga ang endgame o gustong mangyari ng US sa lalong pag-igting ng gerang ito? Wala na ba talagang pag-asang manumbalik pa ang peace deal? At ito na ba ang gera na tuluyang magpapabagsak sa rehimeng namumuno sa Iran? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Dalawang sundalong Amerikano ang nasawi habang isa pa ang nawawala matapos ang malawakang pag-atake ng Iran gamit ng mga ballistic missile at drone sa Muwafaq Salti Air Base sa Azraq, Jordan. Kinumpirma ng US Central Command o CENTCOM na 4 pang service members ang isinugod sa mga ospital sa Jordan. Ngunit kalaunan ay pinayagan na ring makalabas at nahanap na rin ang isa pang missing na sundalo. Dahil dito, lalo pang pinaigting ng Amerika ang kanilang pambobomba. Sa pinakahuling operasyon, sinabi ng US Central Command na gumamit ito ng mga fighter aircraft, aerial drones at warships upang tamaan ang mga military infrastructure, underground weapons storage at maritime capabilities ng Iran. Ibig sabihin, hindi na ito simpleng pagganti lamang, isa na itong sistematikong operasyon para bulagin, putulan ng supply at unti-unting alisin ang kakayahan ng Iran na lumaban. Pero ang nakakabahala ay hindi na lamang military targets ang nasasangkot. Ayon sa mga ulat mula sa Iran, tinamaan ang 6 na tulay, isang railway station, isang port control tower at ang Iran Shah Airport. May mga strike rin sa paligid ng Bandar Abbas, ang pinakamahalagang commercial port ng Iran, at sa Chabahar sa Gulf of Oman. Sa unang tingin, maaaring mukhang ordinaryong infrastruktura lamang ang mga ito, ngunit sa mata ng militar, ang tulay ay daanan ng sundalo at armas, ang airport ay maaaring gamitin sa logistics, at ang railway ay maaaring maglipat ng bala, fuel at reinforcement. Kapag winasak ang mga rutang ito, napipilitan ng Iran na gumamit ng mas mabagal, mas mahaba at mas madaling matunton na alternatibong daan. Ngunit ayon sa Iran, sumobra naman yata ang ginawa ng Amerika matapos tamaan ng US airstrikes ang isang desalination plant sa coastal village ng Bunji sa Hormozgan province. Ayon sa mga lokal na opisyal, tuluyang nasira ang mga water pump at critical electrical equipment ng pasilidad sa Jas County dahilan para mawalan ng inuming tubig ang humigit kumulang 10,000 sibilyan mula sa 20 bayan. Mas delikado ito dahil matagal nang dumaranas ang Iran ng matinding water crisis. Nauubos na ang mga reservoir, natutuyuan ng mga dam at sabay-sabay na power at water outages na ang kanilang nararanasan dahil sa matinding init. Sa isang iglap, ang dating problema sa klima at kakulangan sa tubig ay naging direktang humanitarian emergency dahil sa digmaan. Ngunit mahalagang malaman na hindi pa kumpirmadong sinadya ng Amerika na putulan ng tubig ang mga sibilyan. Ang pagkawala ng supply sa 10,000 katao ay batay sa pahayag ng isang Iranian provincial official. Wala pang inilalabas na official na kumpirmasyon o pampublikong pahayag ang US Central Command na inaming ang Bunji Desalination Plant mismo o ang planadong target o ipinapaliwanag kung bakit ito tinamaan. Ngunit ang lalong pag-igting ng mga pang-aatake ay sinyalis lamang ayon sa mga eksperto na ang pangunahing layunin ng Amerika ay baklasin ang buong sistema sa likod ng Iranian military mula mata at tenga nito hanggang sa mga ugat na naghahatid ng supply. At mayroon pang mas malalaking mensahe ang Amerika matapos muling pagbabarilin at guluhin ang mga barkong dumaraan sa Hormuz. Nais nitong ipakitang hindi maaaring gamitin ng Iran ang Strait of Hormuz bilang baraha para takutin ang buong mundo. Ngunit habang mas maraming tulay, airport, kuryente at komunikasyon ang tinatamaan, mas lumalabo ang guhit sa pagitan ng military target at pang-araw-araw na buhay ng mga sibilyan. Iniulat ng Iranian authorities na may mga namatay at nasugatan sa mga bagong airstrikes. Ngunit hindi pa lahat ng bilang ay independently verified. Ang malinaw, kapag bumagsak ang tulay, hindi lamang mga supply ng militar ang hindi makakadaan, kundi pati ambulansya, food delivery at mga pamilyang gustong lumikas.
At ang lahat ng ito ay maaaring paghahanda pa lamang ng Amerika. Sa military strategy, inuuna mo nang sirain ang radar, air defense, logistics at communications bago puntiryahin ng mas malalaki at mas protektadong pasilidad. Kaya ang mas malaking tanong ngayon, nililinis ba ng Amerika ang daan para sa mas mabigat na pag-atake sa mga susunod na araw? Ang sunod-sunod na airstrikes ay kahawig sa tinatawag na shaping operations. Pinahihina muna ang kakayahan ng kalaban na makakita, makipag-ugnayan, maglipat ng armas at ipagtanggol ang mahahalagang pasilidad. Kapag naputol ang mga sistemang ito, mas madaling lapitan at bombahin ang mas malalim at mas protektadong target ng mas mababa ang panganib sa mga eroplano at sundalong Amerikano. Mas lumakas ang hinalang may susunod pang yugto matapos iulat na pinag-aaralan ng White House ang mga bagong military option laban sa Iran, kabilang ang mas malawak na pag-atake sa strategic infrastructure at mga underground facilities. Nagpadala rin umano ang Amerika ng karagdagang aerial refueling aircraft sa rehiyon. Mahalaga ang mga tanker na ito dahil kaya nitong panatilihin sa ere ng mas matagal ang mga fighter jet at bombers at tulungan silang marating ang mga target na malayo sa baybayin. Gayunman, ang deployment ay maaari ring precaution lamang upang suportahan ang kasalukuyang operasyon. Hindi ito otomatikong patunay na nakatakda na ang isang napakalaking opensiba. Ngunit kahit wala pang opisyal na inanunsyo tungkol sa susunod na phase ng operasyon ng Amerika laban sa Iran, mabigat na ang epekto ng kasalukuyang kampanya sa mga sibilyan at ito ang nakakalungkot. Pinagtitipid na ng Iranian Energy Ministry ang mga residente sa paggamit ng kuryente at aircon dahil nahihirapan na ang power system ng bansa habang nakakaranas ng matinding init ang mga probinsya nito. Kapag humina ang grid, hindi lamang ilaw ang nawawala. Maaaring tumigil ang refrigeration ng pagkain at gamot, mawala ng supply ang water pumps at malagay sa peligro ang mga pasyenteng umaasa sa oxygen machines, dialysis equipment at iba pang kagamitang medikal. May problema na rin sa komunikasyon. Ayon sa mga opisyal sa Hormozgan, 116 telecommunications towers ang nawalan umano ng serbisyo, dahilan para maantala ang mobile signal, internet at landline connection sa ilang lugar. Ngunit sa gitna ng pambobomba, ang pagkawala ng komunikasyon ay maaaring maging kasing delikado ng pagsabog. Hindi nakakatawag ng ambulansya ang mga pamilya, hindi matukoy kung aling ruta ang ligtas, at hindi agad naaabisuhan ng mga residente kapag may paparating na panibagong strike. Kasabay nito, ang pagkasira ng transport at energy networks ay nagpapabagal sa pagdating ng pagkain, fuel, gamot, rescue personnel at repair crews. Ayon sa Iranian authorities, dosenang katao na ang namatay at daan-daan ang nasugatan sa kasalukuyang wave. Bagaman kailangan pa ring independently kumpirmahin ang mga bilang na ito. At habang unti-unting pinipiga ng Amerika ang kakayahan ng Iran na lumaban, naghahanda naman sila ng sarili nitong sagot. Dahil kung tatamaan ng Amerika ang mahalagang sistema nito, ay handa rin silang tamaan ng mga pasilidad na bumubuhay sa mga kaalyado ng Amerika sa Gulf region. At mabilis ngang dumating ang sagot ng Iran. Sa halip na salubungin lamang ang mga eroplano ng Amerika, pinalawak nito ang labanan patungo sa mga bansang may American military presence. Sunod-sunod na missile at drone attacks ang iniulat sa Kuwait, Bahrain, Qatar at Jordan. Mensahe ng Iran, kung gagamitin ng Amerika ang mga pasilidad sa Gulf upang suportahan ang kampanya nito, hindi naligtas sa mga bansang nag-host sa mga ito. Pinakamapanganib ang nangyari sa Kuwait. Tinamaan ng Iranian attack ang isang power at water desalination plant. Nagkaroon ng sunog at nawala ng operasyon ng maraming power generation units. Isa pang mahalagang oil facility ang tinamaan at may nasugatan. Hindi ito simpleng warning shot sa himpapawid. Direkta nang nalalagay sa peligro ang mga sistemang nagbibigay ng tubig at kuryente sa buong populasyon. At dito nagiging nakakatakot ang bagong direksyon ng digmaan. Halos 90% ng drinking water ng Kuwait ay galing sa desalination. Sa Qatar, halos buong fresh water supply ay nakadepende sa prosesong ito. Habang napakalaki rin ng dependency ng Oman at Saudi Arabia dahil disyerto ang malaking bahagi ng Gulf, hindi kayang suportahan ng natural na mga ilog o groundwater ang milyon-milyong residente. Ang mga planta sa baybayin ang kumukuha ng seawater upang alisin ang asin at ipapadala ang malinis na tubig sa mga lungsod. Kapag tinamaan ng mga planta o power station na nagpapatakbo rito, maaaring huminto ang buong proseso. At sa rehiyong umaabot sa matinding antas ang temperatura, ilang araw lamang na malawakang water disruption ay maaari nang maging napakaseryosong humanitarian emergency. Sa Qatar, sinabi ng Iran na military radar systems at American aircraft ang target nito. Habang iniulat ng Doha na na-intercept ang mga papasok na missile, kahit kilalang mediator ang Qatar sa mga usapang pangkapayapaan,
Tinarget pa rin ito ng Iran dahil naroon ang pinakamalaking American airbase sa rehiyon. Sa Jordan naman, sinabi ng IRGC na tinamaan ito ang fighter shelters at aircraft parking area sa Al-Azraq. Inangkin pa ng Iran na may mga American aircraft na nawasak pero wala pang independent na kumpirmasyon at walang agarang kumpirmasyon ng US sa lawak ng pinsala. Bukod sa dalawang kumpirmadong Amerikanong sundalong nasawi, nag-intercept din ang Jordan ng mga missile at drone na pumasok sa airspace nito. Ngunit bakit sa kabila nito ay tila hindi UAE ang sentro ng pinakabagong wave ng pang-aatake ng Iran? Una, hindi tamang sabihing hindi ito inatake sa buong digmaan. Ilang beses nang tinamaan at nabantaan ang UAE sa mga naunang buwan. Sa mga kasalukuyang wave, mas nakatuon ang mga report sa Kuwait, Bahrain, Qatar at Jordan. Walang opisyal na paliwanag ang Iran pero maaaring taktikal itong desisyon upang hindi sabay-sabay nabuksan ang lahat ng Gulf fronts. Paulit-ulit din sinabi ng UAE na hindi nito papahintulutang gamitin ang teritoryo nito para sa pag-atake sa Iran. Gayunman, hindi garantiya ang posisyong yon na manatili itong ligtas. At yan ang pinakamapanganib na punto ng digmaang ito. Habang gumaganti ang Iran sa mga bansa sa Gulf, mas maraming dahilan naman ang nakikita ng Amerika upang palawakin pa ang operasyon. Sa halip na mapilitang huminto, maaaring gamitin ng Washington ang mga pag-atake sa Kuwait, Qatar, Bahrain at Jordan bilang patunay na hindi sapat ang kasalukuyang pambobomba. Para sa mga military planner, ang susunod na tanong ay hindi na lamang kung muli silang aatake, kundi kung gaano kalalim sa loob ng Iran at kung gaano kasensitibo ang mga susunod na target. Ayon sa mga ulat, iniharap na kay President Trump ang mga bagong military options para sa isang mas malawak na opensiba, kabilang sa pinag-aaralan ang mas mabibigat na strike laban sa strategic infrastructure, natitirang air defense systems, command centers at underground facilities. Isa sa mga sensitibong posibilidad ang pagtama sa nuclear-related sites at sa pinaghihinalaang underground facility na mahirap abutin ng ordinaryong bomba. Wala pang pinal na desisyon na pampublikong inanunsyo pero malinaw na hindi lamang pagpapatuloy ng parehong operasyon ang pinag-uusapan, may mga opsyong maaaring magdala sa labanan sa panibagong antas. Ang mas nakababahala pa ay ang pagdadala ng Amerika ng karagdagang aerial refueling aircrafts at armas sa Israel. Gayunman, ang deployment na ito ay paghahanda lamang, hindi pa otomatikong kumpirmasyon na may final order ng umatake ang Israel o magsagawa ng joint US-Israeli operation. Ngunit mahalagang tandaan na matagal nang gigil ang Israel na tapusin ang pamunuan ng Iran at sinabi ng kanilang defense minister noong isang linggo na anumang oras na kinailangan ay handa silang sumali sa pambobomba laban sa Iran. Bagamat malaki ang posibilidad, ang pagsali ng Israel ay nakadepende kung matukoy nitong may pagkakataong wasakin ang natitirang nuclear at missile capabilities ng Iran habang mahina na ang air defenses nito. Para sa Israel, ang Iranian nuclear program at long-range missiles ay hindi lamang problema ng Amerika. Itinuturing nitong direktang banta sa sariling seguridad. Ngunit kapag muling sumali ng malawakan ng Israel, maaaring hindi na manatili sa Iran at Gulf ang labanan. Posibleng gumalaw ang mga armadong grupong konektado sa Iran sa Lebanon, Syria, Iraq at Yemen at sabay-sabay na magbukas ng maraming front. May mas mapanganib pang opsyon. Dati nang pinag-aaralan ng US military ang posibilidad ng paglalagay ng puwersa sa Iranian coastline upang kontrolin ang Strait of Hormuz, pati na ang isang operasyon sa Karg Island, sentro ng malaking bahagi ng oil exports ng Iran. Ngunit napakataas ng panganib nito. Ang anumang paglapag ng mga sundalong Amerikano sa teritoryo ng Iran ay maaaring magbago sa digmaan mula sa air campaign tungo sa direktang ground confrontation. At habang lumalaki ang operasyon, lalaki rin ang epekto sa sibilyan. Magmamahal muli ang langis, pagkain, kanseladong flights, kakulangan sa tubig at gamot at panganib sa milyon-milyong migrant workers sa Gulf region, kabilang ang mga Pilipino. Kaya bago pa dumating ang mas mabigat na pag-atake, kailangan ng sagutin ang huling tanong, may daan pa ba pabalik sa peace deal o tuluyan ang isinara ng magkabilang panig ang pintuan ng diplomasya? Ang sagot ay oo, pero napakaliit na ng bintana at mabilis itong sumasara. Ang naunang kasunduan ay hindi bumagsak dahil sa iisang missile lamang. Unti-unti itong winasak ng magkaibang interpretasyon sa Strait of Hormuz, pag-atake sa mga barko, pagbabalik ng US sanctions at blockade, at sunod-sunod na pambobomba at pagganti. Sinabi na ni Trump na tapos na ang dating ceasefire, bagaman pumayag pa rin ang Washington na ipagpatuloy ang pag-uusap. Ibig sabihin, patay na ang lumang kasunduan, pero hindi pa tuluyang patay ang diplomasya. Ang pinakamalaking balakid ay ang Hormuz.
Gusto ng Amerika na bukas ang lahat ng shipping lanes, walang toll at walang barkong pagbabantaan o haharangin ng Iran. Iginigiit naman ng Iran na may karapatan itong pamahalaan ng trapiko sa bahagi ng kipot na nasa ilalim ng Iranian territory. Hanggang walang malinaw na kasunduan kung sino ang magbabantay, anong ruta ang gagamitin at paano haharapin ng mga lumalabag, anumang tigil putukan ay maaari na namang masira sa unang drone na tatama sa isang tanker. Pero hindi lamang Hormuz ang kailangang ayusin. Sa naunang kasunduan, pumayag ang Iran na bawasan ang stockpile nito ng highly enriched uranium habang pumayag naman ang Amerika sa sanctions relief at pagbabalik ng legal na oil exports ng Iran. Ngayon, kailangang gawing mas mahigpit ang sistema. Dapat may internal inspections, malinaw na timetable sa nuclear restrictions at automatikong sanctions relief lamang kapag napatunayang sumusunod ang Iran. Hindi maaaring puro pangako mula sa Iran pero hindi rin maaaring sumunod ang Iran habang patuloy itong binobomba at pagkatapos ay hindi ibinibigay ng Washington ang ipinangakong economic relief. Kaya sino ang kailangang unang umatras? Sa totoo lang, walang pwedeng mauna ng mag-isa. Kailangang sabay-sabay ang galaw. Ihihinto ng Iran ang missile at drone attack sa Gulf states at ang pag-atake sa commercial shipping. Kasabay nito, ihihinto ng Amerika ang airstrikes at pansamantala ang ipatitigil ang naval blockade. Sa kabilang banda, ano naman ang totoong endgame ng Amerika? Batay sa opisyal na paliwanag ng CENTCOM, ang agarang layunin ay alisin ang kakayahan ng Iran na umatake sa international shipping at pahinain ang radar, missiles, command networks at maritime forces nito. Ngunit habang lumalawak ang target list, posibleng mas malaki ang gustong makuha ng Washington. Isang Iran na mahina ang missile at nuclear capabilities, hindi kayang kontrolin ng Hormuz at mapipilitang bumalik sa negotiating table sa ilalim ng mas mabigat na kondisyon. Wala pang malinaw na opisyal na deklarasyon ng regime change ang layunin. Ngunit kapag sinubukan ng Amerika na sakupin ang Iranian Islands o magpadala ng ground forces, yun na ang hakbang patungo sa mas mahaba at mas mapanganib na digmaan. Kaya ito ang konkretong konklusyon. May peace deal pa, pero mangyayari lamang ito kung sabay-sabay na titigil ang US strikes at Iranian attacks. Bubuksan ang Hormuz ng walang pananakot at papayag ang Iran sa beripikadong nuclear limits kapalit ng totoong sanctions relief. Kapag ipinilit ng Amerika ang ganap na pagsuko ng Iran, lalaban ang Iran hanggang kahuli-hulihang lakas. Kapag ipinilit naman ng Iran na kontrolin ang Hormuz habang binobomba ang mga kapitbahay nito, hindi titigil ang Amerika at may posibilidad na sumali pa ang Israel. Kaya't sa madaling salita, walang panalo sa kasunduang nakabatay sa kahihiyan ng isang panig. At kung walang sabayang pag-atras ngayon, ang susunod na yugto ay hindi na lang simpleng palitan ng missile, kundi isang mas malawak na digmaang hindi lang buong Middle East ang magbabayad, kundi damay, maging ang buong mundo, maging ang Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.